nais talagang tumbukin kung sino eh, no? Parang linilihis, minsan ginugulo, katulad itong mga release ng mga dokumento, no, ng mga proponents. Nag-release si Congressman Leviste, tapos ang DPWH hindi man confirm or deny. Parati kong sinasabi ang paper trail na andyan sa administrasyon, ang money trail na andyan sa administrasyon. So, dun sa tanong mo, sa tingin ko wala naman talagang objective na malaman kung sino. Kasi pag nalaman, malalaman mo kung sino yung pinakatuktok. Kasi yung pinakatuktok ang nagpumirma na. Ang mismong Pangulo at ang communications office po ng Presidente ang nagsabi po na merong makukulong, merong mapapanagot bago magpasko, may magpapasko sa kulungan. Ano po yung ine-expect nyo during that time at na-meet ba yung expectation kung sino talaga yung makukulong? Well, ini-expect ko talaga may makulong na kongresista o yung nahalal ng bayan. Kaya nga ang reaksyon ng tao ganito dahil yung hinalal nila parte sa kaguluhan, no? Hindi ko ikinagulat na wala, pero nangako siya eh. So, ang akin nga parang nabudol na naman ang Pilipino dahil ang nakulong o merong kaso ay mga DPWH engineers at saka ang pinapalabas ngayon ang pinakamalaking kontratista, ang mag-asawang Diskaya. Alam naman natin sa mga lumabas na mga dokumento, hindi sila ang pinakamalaki at hindi lang yung mga DPWH provincial or district engineers ng Bulacan ang karapat-dapat na nahatulan. Ang nakakalungkot, wala talagang malaking isda, puros dilis ang nakuha. Ang pagtitiyak ng Malacanang noon, kasabay din ng pahayag ng Pangulo na may big fish, yung mga malalaking personalidad. So, meron bang malalaking personalidad doon? Ang alam ko, sumikat lang yung mga pangalan ng taga DPWH at saka yung mga contractor kasi na ano ito, na pag-uusapan sa media. Pero talagang matagal ng kilalang personalidad talaga, wala naman ata doon. Merong nabanggit pero walang nakulong. Oo, yung mga dambuhala siguro hindi natin nakita yung hearing sa ICI kay Speaker Martin Romualdez, kay Congressman Sandro Marcos, hindi natin nakita yon. So wala doon ang taong bayan. May mga pangalan na lumabas, hindi natin maintindihan kung paano na isama ang ilang senador. Yun dun sa kongresista, may mga pangalang sinama, pero wala namang nangyaring pag-attend nila sa ICI para ipresentahan sarili nila. So, napangalanan si Garjola, napangalanan si Momo, pero wala naman tayong naririnig na sila'y natanong. So, sa akin, walang katorya-torya yung mahiya naman kayo. After 156 days, wala pa rin tayong nakukulong. Opo. And maliban dito sa sinasabi nga na baka budol lang itong nabanggit, parang nasanay na ba ang administrasyon ngayon sa mga ganitong mga pahayag tapos hindi na mimit or hindi na isa sa katuparan? Kumbaga magtaka pa ba tayo? Manibago pa ba tayo dito sa mga pangyayaring ito, Prof? Admar hindi na eh. Doon pa lang sa paglagda doon sa EO 94, yung creating the ICI, nakita natin yung mga reklamo, walang pondo, walang secretariat, walang tumutulong. Kung yan ang behikulo mo para ipaglaban ang effort sa anti-corruption at talagang halukayin ang nararapat,
hindi tama yung nangyari sa ICI kasi yung mga nag-resign, clearly napakahalaga yung sinabi nila na parang ni walang budget, ni walang computer printer. So kung ito'y isang talagang malaki at tinatayang makakakuha ng dambuhalang isda, eh wala naman tayo talagang nakita. So parang masabi lang na anti-corruption, masabi lang na tinatayo ang ng presidente ang paglaban sa mga ganito, pero nakita naman natin sa simula pa lang medyo tagilid na doon, at saka nakita naman natin na yung kahirapan ng pagiging miyembro ng ICI, nakita natin sa mga resignation letters ni Singson at ni Fajardo. Opo, nakikita nyo rin po ba na hindi na magtatagal itong ICI at sa pag-re-resign po ng pinakabago po, no? Yung isa sa mga miyembro, do you think na minus pogi points ito sa gobyerno? Dahil di pa nga natatapos wala pa nga yung sinasabing malaking isda. Yet yung mismong komisyon na binuo parang ano na naghihingalo. Oo, tama ka dyan, Admar. Ang ICI ay nasa ICU. Hindi natin alam kung yan maruresuscitate o mapapagtibay ang kanilang mga dapat gawin. Under sa EO 94, pwedeng i-dissolve ng presidente yon, isa yung option at yun ay nakasulat dun sa EO 94. Ang parati kong sinasabi, nasa catch-22 ang presidente. Siya ang naglunsad nitong anti-corruption drive niya. Siya ang hindi inayos ang secretariat ng ICI. Siya ngayon ang sunod-sunod na pagre-resign nitong mga na talaga, anong gagawin mo ngayon sa ICI? I-abolish mo ba? I-dissolve mo ba? Kung i-dissolve mo, kailangan yung panukalang batas sa Kongreso calling for a more stronger organization, institution, should be passed. Hindi naman yun certified as urgent. So, maraming problema ang nangyayari dahil dito sa biglaang desisyon na mahiya naman kayo campaign. Opo. Sa nakikita nyo po, ma'am, yung dito sa mga nag-imbestiga po, no, sa maanomalya, nabulgar na sinasabi ang administration niyang nag-umpisa, marami na po ang mga nag-imbestiga dito. Ang trabaho sa Senate Blue Ribbon, nakita naman natin nagsimula talagang maanghang nung nag-take over si Senator Ping Lacson, na iba ang direksyon, no? Ngayon nagsasalita siya na yung mga revelasyon sa listahan ni Congressman Leviste, at saka yung sinasabi niya na magpakatotoo ang DPWH sa mga lumalabas, hindi natin maintindihan kung ano nangyari na, no? Ang Blue Ribbon under ni Chairman Marcoleta may minority report, at clearly dun sa minority report meron siya dong link analysis na kung sana na ipagpatuloy lamang, no, hindi siguro ganito ang kalalagyan natin ngayon. Nag-testify noon si Undersecretary Cabral under the Marcoleta-led Blue Ribbon Committee. Si Gutesa nag-testify doon, yung bigla ang at abrupt na pagpapalit ng liderato ng Senado created a totally new push, at naiba talaga yung direksyon sa Blue Ribbon. So, saan tayo kakapit? Dahil sinabi rin ni Senator Ping Lacson, tapos na yung kanyang paghihiring at mukhang wala na siyang makukuhang mga witnesses. Kung ganun ng ganun, wala talagang mangyayari dito sa ating mahiya kayo campaign ng Pangulo, dahil on both sides, mahirap naman sa House kasi
marami diyan ang maiipit dito sa mangyayaring kung tutuhanin na kaso ng ombudsman. So, napakahirap yung sitwasyon. Nalusaw lang din ba yung naging naratibo nila na pang-anti corruption dahil dito sa mga output po, Prof? At Mark, kasi alam mo ang problema nga dun sa anti-corruption advocacy, parang iniisip lamang, wala talagang plano. Katulad nung sinabi ko dati, walang exit strategy. Hindi mo alam sino ba talaga, saan ba pupunta. So tuwing papalapit tayo ng papalapit, biglang proprotektahan ang liderato para hindi umabot sa kanya. Ako nagtataka dun sa nangyaring may minention si congressman ko, tas immediately nagbitaw yung mga opisyal na yon. Bakit hindi pinatawag? Bakit hindi tinanong? Bakit nandyan lang pero hindi na sila tinatawag? So, biro mo yun ay DBM Secretary, ang DPWH Secretary, ang ES, 'di ba napakahalagang malaman ng taong bayan ano ba talaga nangyari kasi hindi maliit hindi sentimo hindi sinsilyo yung nawawala. At kung titingnan natin, 3 taon nangyari yung insertions from 2023, 24, 25, which means planado. At as early as pagkaupo, may ganun ng programa. Kasi kung walang ganung programa, hindi lalaki yung insertions at magpapatuloy. Opo, sa lakas po ng kapangyarihan, lalo na sa executive po natin po, ma'am, no? And at the same time, siguro pati na rin sa Kongreso, pero ang sinasabi kasi sa Kongreso, maraming mga nai-involve nga dito sa manumalyang flood control projects. Given po dun sa mga available na mga information, mahirap ba talaga na mag-prosecute ng kung sino? Mahirap bang magpapanagot ng isang big fish dito? Considering po, grabe yung kapangyarihan nila. Ang dami nilang arm para mag-imbestiga. Meron silang malawak na kapangyarihan po. Prof, ganito ba kahirap na parang wala tayong naririnig nga, gaya nga na nabanggit natin kanina, walang mga big fish na parang pahirapan para sa kanila or talagang nahihirapan silang mailihis or sapat na sapat yung kapangyarihan ng atin pong gobyerno para matukoy kung sino talagang responsable po dito sa korupsyon na ito, ma'am. Admar, parang wala namang nais talagang tumbukin kung sino no? Parang linilihis, minsan ginugulo, katulad ditong mga release ng mga dokumento no ng mga proponents. Nag-release si Congressman Leviste, tapos ang DPWH hindi man confirm or deny. Parati kong sinasabi ang paper trail na andyan sa administrasyon, ang money trail na andyan sa administrasyon. So, dun sa tanong mo, sa tingin ko wala naman talagang objective na malaman kung sino. Kasi pag malalaman mo kung sino yung pinakatuktok. Kasi yung pinakatuktok ang nagpumirma ng budget. Ah, Katulad ngayon, ang PR wala siyang Christmas break dahil pag-aaralan. Pag-aaralan mo, babalik ang Kongreso ng 29 para mag-decide kung hindi mag-agree. We're probably entering a period where yung dating budget ang gagamitin hanggat mag-agree, no? Ano ang hindi pinag-aagrihan? Yung insertions uli. Ngayon, ang unprogram fund, ang pangalan na standby fund. So, malinis ba yung nangyari? Sa tingin ko, mas marami tayong hindi boboto dun sa kinalabsan ng bicameral.